Magandang araw po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang gagawin natin ngayon, itong Yamaha YTX. At ang issue po nito ay lagutok yung kanyang andar ng kanyang makina, maingay. Kaya bubuksan natin yung kanyang side case. Kailangan natin buksan ito para makita natin yung mga nasa loob ng kanyang panggilid, kung ano yung nangyayari dito sa loob, kung bakit maingay. Ngayon, tanggalin ko lang itong kanyang kicker at pagkatapos itong mga tornilyo niya dito sa kanyang crankcase cover. At ayan, natanggal na natin yung mga tornilyo niya dito sa kanyang crankcase cover. Ngayon, tanggalin na natin yung kanyang crankcase cover mismo. At medyo matigas itong tuklapin kasi dumikit yung kanyang gasket at saka yung kanyang dawit. At ito na, natanggal na natin. Kailangan nating tingnan yung clutch housing. Ito yung tatanggalin natin. Kasi sabi ng may-ari, kapag umaandar daw ay grabe yung lagutok niya, yung kanyang ingay dito. Pero pag tinatakbo niya na itong kanyang motor ay mawawala yung kanyang lagutok at ingay dito sa kanyang makina. Lalo na kapag nakamidor, pinihit niya yung kanyang clutch lever, mawawala daw yung kanyang ingay dito sa kanyang makina. Kaya base sa mga sinabi ng customer ay napagtanto natin na yung kanyang clutch damper o clutch housing mismo yung nasira dito, yung pinagmula ng ingay. Kaya ngayon ang gagawin natin, isa-isa nating tanggalin yung mga piyesa dito at yung kanyang pinaka main target natin yung kanyang clutch housing kasi nandun yung rivets at saka clutch damper kasama na yung kanyang spring. Dahil natanggal na natin yung kanyang clutch boss at saka yung kanyang clutch spring, tanggalin na natin yung mga clutch lining saka yung clutch boss at yung washer sa likuran ng clutch boss. Ito na mga lods. Tapos itong washer dito sa likuran ng kanyang clutch boss, ito na mga lods, tanggal na natin. Ngayon itong clutch housing na naman mga lods, ito na, natanggal na natin. Kaya ang gagawin natin dito ay papalitan natin yung rivets at saka yung kanyang clutch damper. At ito na, napalitan na natin ng rivets at saka yung kanyang clutch damper. Ito na yung kanyang mga rivets, oh. At saka yung ginawa nila dito, pinalitan ng bagong damper. At meron din itong spring dito sa likuran. Ito na mga lods, oh. Inunat lang nila itong kanyang spring kasi walang spring na available. Walang mabibili na spring sa kahit saan na kami nagtanong na mga shop o mga tindahan. Ang ginawa namin, niremedyohan lang nila yung kanyang spring para humigpit siya ulit. At ito na, wala nang play itong kanyang clutch housing. Di na magalaw itong kanyang gear at saka yung kanyang clutch basket. Di na maluwag, di tulad kanina na merong play o merong alog. Kaya ngayon ikabit na natin itong kanyang clutch housing at i-assemble na natin to isa-isa ulit para makipakinggan natin mamaya kung hindi na ba to maingay o lagutok, na wala na ba yung kanyang knocking dito sa kanyang makina. At panoorin niyo ito mga lods hanggang sa dulo para matuto kayo kung paano ito i-assemble at kung paano i-troubleshoot itong motor na ganito. Kung mangyari man sa inyo ito, sa inyong motor, ay meron na kayong idea. Ngayon, ilagay ko lang itong kanyang washer at saka itong kanyang clutch boss. Pagkatapos, itong kanyang clutch lining at saka yung kanyang pressure plate. Kabit lang natin isa-isa mga lods. Tatlo lang yung clutch lining dito sa Yamaha YTX 125 at saka yung kanyang pressure plate. Ngayon, ibalik na natin itong kanyang lock washer at saka yung kanyang nut. Meron po itong hiwa sa dulo para i-timing natin dito sa kanyang clutch boss. Dito natin itapat para hindi siya umikot. Ganito lang yung pagkalagay niya mga lods, oh. Tapos ilagay na natin itong kanyang nut. Kamayin lang muna natin mga lods para maiwasan natin na masira yung kanyang thread. At dito itong kanyang clutch lining, ito yung pang-alcontra natin. Kapag inihigpitan natin itong kanyang nut para hindi siya umikot. Ayan, hawakan lang natin yung kanyang clutch lining. Tapos yupiin lang natin itong kanyang lock washer para ma-safety po yung ating makina, para maiwasan natin na madamage at matanggal itong kanyang nut. At ito na, tinanggal na natin yung tinakip natin na cartons o papel dito sa kanyang bulitas para hindi siya malaglag. Importante talaga na takpan natin yung butas dito sa kanyang main shaft para hindi malaglag yung kanyang bulitas at maiwasan natin na pumasok dito sa kanyang makina yung kanyang bulitas. Ngayon, ikabit lang natin yung kanyang apat na clutch spring kasama na yung kanyang tornilyo. Kamayin lang muna natin mga lods para maiwasan din natin na malustri yung kanyang clutch boss at saka yung kanyang tornilyo. Kaya bago natin gamitan ng cordless impact, bago natin higpitan, kamayin lang muna natin para maiwasan natin na madamage yung kanyang thread. Ngayon, higpitan na natin itong tornilyo ng kanyang clutch spring gamit ang ating cordless impact. At sa paghigpit nito mga lods, kailangan iset natin sa small yung ating cordless impact para hindi maputol yung tornilyo dito at saka hindi siya malustrit yung ating
clutch boost. Tapos na natin naigpitan yung tornilyo dito sa kanyang clutch spray. Ikabit na natin yung kanyang crankcase cover. Ngayon itabi lang muna natin ng konti itong kanyang putres. Pawakan natin sa may-ari sa kabila para hindi siya bumalik kanyang pwesto, para madali natin may pasok itong kanyang cover. Grabe, napakatibay ang side gasket nitong YTX 125. Hindi siya napunit kaya hindi na natin pinalitan. At ito na, naikabit na natin yung kanyang crankcase cover. Lagyan na natin ng mga tornilyo. At pagkatapos nating maikabit yung mga tornilyo ay higpitan na natin gamit yung ating cordless impact. Iset natin sa small yung ating cordless impact para hindi maputol at masobrahan sa higpit itong ang mga tornilyo na ikinabit natin. Mahigpit na yung mga tornilyo dito sa kanyang crankcase. Ngayon ilagay na natin yung kanyang putres at saka yung kanyang mga tornilyo dito sa ilalim. 8mm po yung tornilyo niya dito sa kanyang putres. Itong 4 na bolt. Higpitan lang natin gamit ang socket wrench na 12mm. Tapos natin naikabit yung kanyang putres. Ngayon hugasan natin itong kanyang crankcase cover kasi maraming langis na dumikit. Hugasan natin ng gasolina. Tapos punasan natin ng basahan. Tapos na natin napunasan ng basahan itong ating crankcase cover. Ngayon ikabit na natin yung kanyang drain plug. Lagyan lang natin ng maker. Sa pagkabit nitong drain plug, kailangan pa rin natin kamayin para katulad ng kanina doon sa mga kinabit natin yung ibang mga tornilyo. Kamayin lang muna natin bago natin gamitan ng socket wrench para maiwasan natin na loose thread. At saka para hindi lumihis siya sa kanyang thread, kasi kapag lumihis yung tornilyo natin dito sa thread ng ganyang makina, ay dyan magkasimula na malose thread na talaga itong ating drain plug o itong butas ng ating makina. Ngayon, ito yung pinaka-importante na wag yung kakalimutan, yung kanyang langis. Dapat lagyan natin ng langis pagkatapos nating magawa yung ating makina na inayos. Ibuhos na natin bago natin makalimutan yung langis kasi napaka-importante talaga ng isang langis dito sa makina. Kasi kapag nakalimutan natin na lagyan ng langis yung itong makina, ay marami talagang masisira dito. Masisira talaga ang buhay mo. Kaya kailangan talaga tandaan ninyo, huwag niyong subukan na makalimutan ninyo na lagyan ng langis yung inyong makina. Kasi mag-overheat talaga yan. Tapos unang masisira dyan, piston at saka piston rings. At saka yung kanyang mga bulbs. Ngayon ilagay na natin itong kanyang takip dito o itong kanyang oil gauge cap. Tapos higpitan natin ng konti. At saka double check natin yung mga tornilyo dito sa kanyang crankcase cover. Kailangan natin i-double check para wala tayong makaligtaan. At saka para maiwasan natin na tumagas yung kanyang langis. Kasi kapag meron tayong makaligtaan dito na tornilyo, kapag merong maluwag dito, ay dito talaga dadaan yung langis. Dito na magsisimula yung singaw at saka kasama na rin yung pagtagas ng langis. Kaya importante talaga na i-double check natin yung higpit ng ating mga tornilyo. Dito, lalo na dito sa crankcase cover. Kasi kanina hinigpitan natin gamit ang cordless impact. Pero ito nakita natin maluwag pa siya ng konti. Kasi iniwasan natin na masobrahan sa higpit itong mga tornilyo, kaya hindi natin ginamit yung cordless impact sa paghigpit talaga. At ngayon dahil naikabit na natin lahat, ngayon subukan natin paandarin. Papaandarin natin sa may-ari. Papakik natin para mapakinggan natin kung meron pa bang ingay itong kanyang makina. Ito na, napaandar natin itong kanyang motor. Pakinggan natin at napansin ninyo, narinig ninyo yung andar ng kanyang makina. Meron bang kunting lagutok, maingay pa rin. Kapag ganito na maingay pa rin, pagkatapos nating mapalitan yung kanyang clutch damper at saka yung kanyang clutch release, ibig sabihin sira na yung kanyang clutch housing. Yung bronze na sa gitna, maluwang dito sa kanyang main shaft, maluwag na siya. Kaya maingay pa rin. Kailangan nating palitan ng clutch housing at saka pinion gear. Kasi naranasan ko na itong ganitong kaso sa Yamaha STX 125. Ang ginawa ko ay pinalitan ko ng clutch housing at saka pinion gear.